kayo sa ating mga kapulisan. Alam natin na ang inyong puso at diwa ay para sa taong bayan. Alam namin na nagsiservisyo lamang kayo at takot kayo na mawala sa serbisyo dahil ang ating gobyerno ay nagbabantay at ginagamit ang ating mga pulisan at mga military para isuppress ang mga taong bayan sa kanilang paglahad ng mga pangurakot sa gobyerno ng pamahalaan Marcos. Pero naintindihan po namin ang damdamin nyo at nagpapasalamat kayo na pinagbigyan nyo kami sa paglahad ng aming mga hinaing. Thank you! Sa gobyerno na puro lamang kabulastugan. Unang-una, ang inaasikaso ngayon ni Marcos para lamang maprotektahan ang kanyang panatili sa pwesto. Pinabayaan na niya ang ating ekonomiya. Tama! Hirap na hirap ang taong bayan ngayon. Ang bawat ordinaryong pamilya hirap makabili ng kanilang pagkain na pagkatatlong beses man lamang sa isang araw. There is so much unemployment sa ating mga kababayan. Ang mga ating mga gobyerno, mga kawani sa gobyerno, tinatakot para lamang sumampa o magsamba sa Marcos administration, pero hindi napigilan ni Saldico. Mga kababayan, kasabwat nila si Saldico. Inaikayat din natin na makulong si Saldico, pero intindihin natin na si Saldico kasabwat nila sa pagnanakaw at siya ay may personal knowledge, may kaalaman siya dahil siya ay kasama nila. At sinasabi ni Saldico na ang numero 1 kawatan ay si Marcos Jr. Una, nag-insert ng 100 bilyon pesos at sa kanyang ugali na mangurakot, binigyan ni Saldico bilang komisyon si Marcos Jr. ng 25 bilyones ka pesos at ito ay binulsa niya, mga kapatid. Sa pangalawang pagsalita ni Saldi, sinasabi niya na kumuha din ng pera doon sa Bulacan District Engineering Office na 56 bilyones ka pesos at ito ay tinanggap ni Martin Romualdez at ni Saldico. Kulang-kulang ng 100 bilyon pesos ang binulsa ni Marcos sa ating mga kababayan bilang buwis at ito po ay ginawa sa pamamagitan ng ugali ni Marcos. Magmula pa sa kanyang tatay at siya naman at yung kanyang anak, ang ugali nila ay pangukurakot lamang, mga kababayan. Mga kurakot at nanakaw! Mga kababayan, sa panahon ni Marcos Sr., yung tatay, nagiging kasama tayo sa Guinness Book of Record as the most corrupt na nagdakaw sa gobyerno, si Marcos Sr. Pero nalampasan ng anak niya, $1 billion lang yung nakuha ng tatay. Ngayon, trilyon ang pagnanakaw itong anak base sa mga sinabi ni Saldico sa kanyang statement. So, mga kababayan, ang isang magnanakaw, wala nang kredibilidad na magpatuloy pa na mag-manage o magpatuloy na magiging presidente sa ating bansa, mga kababayan. Marcos has lost credibility. Panawagan ng buong Pilipinas, Marcos, wala nang saysay ang pagpalakad mo sa bayan.
Hirap na hirap ang taong bayan. Yung gold, binenta mo sa murang halaga para kumurakot ka rin. Di umano, sabi ni Marcoleta, 100 bilyon ang nawala sa atin sa pagbenta ng gold. 100 billion pesos ang nalugi. Nagtayo siya ng Maharlika Fund. Isang investment. Pero saan ang galing ang pera? Kinuha ang pera sa land bank na para sana sa ating mga magsasaka na makahiram ng pera para makapag-cultivate sila ng kanilang yuta or lupa. Ang DBP naman, kinuhanan din ng 25 billion pesos para lamang ilagay dito sa Maharlika Fund. Pero kung iniwanan yon sa DBP, mas malaki pa ang kikitain ng DBP kaysa dito sa Maharlika Fund. Nagawa-gawa lamang ni Marcos para maglustay din ng pera dyan sa Maharlika Fund na yan. So mga kababayan, nagkaisa po tayo, magkaisa hanggang manatili si Marcos. Hindi po tayo titigil ng panawagan sa kanya dahil kawawa ng ating bansa. Malapit na tayo mahulog sa bangin dahil sa mismanagement, incapacity na sinasabi ng kanyang kapatid. Siya ay wala ng pag-iisip dahil baka magmula pa ng bata pa siya hanggang ngayon, nagdudroga pa rin at kaya